Hi everyone, good morning. Muli, I am Mentor BLD Babylin Lori Cadueñas, your International Director here at SMDC. So right now, let's proceed with our part 4 of New Hire Sales Training video. So let me go ahead and share my screen. Okay, so right now, we will discuss about how to be successful in SMDC sales. So mentor, bakit ba hindi na lang tayo mag-jump straight dun sa computation, sa project details, sa reservation process? Bakit ba kailangan pag-usapan pa natin ito? So, mga managers, mga sales partners, this is really very important. Kasi actually, yung mga technical details. Sa totoo lang, sobrang daling makabisado, sobrang daling maintindihan. No, madali na lang 'yon yung part na 'yon, yung mga project details kasi paulit-ulit lang naman 'yon. Reservation process, how to compute, paulit-ulit lang hanggang sa kahit nakapikit ka kayang-kayang mag-compute. Actually, yung setting of expectation, ito yung pinakamahirap. Ito talaga yung struggles ng nasa real estate industry. Number one is the discipline. And ano ba yung mga ine-expect natin dito sa industry na to? Ano ba yung mga ins and outs? Ano ba yung secret para maging successful dito? Kasi unang-una, along the way, matututunan mo na lang yun eh. 'Di ba kung paano mag-present, paano mag-compute. Pero, ang mahirap matutunan dito is yung proper mindset. Minsan nagsisimula ka, halimbawa nagsisimula ka ng negosyo, pero alam mo yon, ang nasa isip mo lang, madali lang, no? Maraming customer, maraming bibili sa'yo. Ganun, ang ganda ng expectation mo, pero yung reality, di ba, hindi yun ang nangyayari. So, may mali, no? May mali sa simula mo. Kumbaga yung foundation mo, hindi siya maayos. 'Di ba yung foundation mo labo-labo kasi nga nag-jump ka na agad doon sa proseso. Hindi mo pa hinanda yung sarili mo. Hindi mo alam kung ano ba yung right attitude, ano yung kailangang working habits mo, 'di ba? So kailangan ito muna yung proper mindset, discipline and attitude ang isipin natin. Ito yung kailangan bigyan nating halaga. Kasi ito talaga yung number one factor kung bakit nagfe-fail yung mga pumapasok dito sa SMDC and sa other real estate developers. Ito talaga yung reason. Walang proper mindset, walang proper attitude, hindi sila fully guided, no? Ang isip lang nila, ang dali-dali, 'di ba? Ang dali-dali ng pwede ba naman 'yon magiging successful ka dito kung mo 'yon hindi ka handa, hindi mo nga alam yung mga skills na kailangan, 'di ba? So parang iniisip mo na lang ganito, ganyan, ito yung paano mag-reserve, ganyan, 'di ba? So 'yun actually napaka-ano lang 'yun, napaka-basic lang nung part na 'yun. And promise, sobrang dali lang niyang matutunan. Pero ang kailangan nating i-set muna dito is ang ating isipan and yung foundation. So, kailangan ayusin mo na yung sarili mo. Kailangan talaga, bago mo simulan yon is you're 100% sure sa iyong sarili na you have the right attitude, you have the right skills already para, alam mo yon, maganda yung magiging progress mo. Na talagang you're 100% sure, no? Kahit ganito pala yung mga pagdadaanan dito, ganito pala yung mga kailangan dito. So alam mo sa sarili mo na kaya mo yun kasi inassess mo na, 'di ba? Madalas kasi ang problema, gusto nga natin maging successful, pero ano ba yung ingredients natin, 'di ba? Ano ba yung ginagawa natin? Ano ba yung disiplina natin? So kailangan i-align muna natin bago tayo umaksyon. Kasi once na totally aligned na tayo, aangat ka na niyan. Sunod-sunod na yan, magiging successful ka na. Marami kasi dito gusto maging successful pero ano ba, magulo yung isip nila, tamad sila, iba yung working habits nila, puro reklamo, 'di ba? So tingin mo ba magiging successful ka kung gano'n yung mindset mo? So ano yung magiging resulta pag gano'n? Wala. So mahirap sa part nila, 'di ba? Nahihirapan sila maging successful dito, hindi sila makasabay kasi nga wala silang proper alignment, 'di ba? Kaya nga kahit anong galing at strategy ang gawin mo dito, kung hindi ka aligned, wala. Hindi ka magiging successful dito. Kung wala kang right attitude, kung wala kang tamang disiplina, so walang patutunguhan, 'di ba? Kahit na action ka ng action diyan, pero iba yung nagiging resulta kabaliktaran, 'di ba? So kailangan natin ng proper alignment. I-align muna natin maigi yung sarili natin. I-prepare natin yung sarili natin sa mga possibility at sa mga haharapin natin. Kasi along the way, promise madali na lang 'yan.
Matututunan mo na lang din lahat yan. Pero ang kailangan, ayusin natin yung alignment mo, yung isip natin. Alright, sige. So, again, let's talk about how to be successful in SMDC sales. Kasi yun naman yung goal natin dito, makabenta ng madami, di ba? Kumita ng milyon-milyon. So, ano yung mga kailangan mo? Paano ba yun, di ba? Project details ba agad? Hindi. Kahit pa sabihin mo, alam mo yung project details, di ba? Hindi ka naman agad-agad magiging successful doon. Kasi meron tayong mga skills, may mga pagdadaanan ka, makikipag-usap ka sa kliyente, 'di ba? Sa sarili mo pa lang kung ano yung working styles mo, 'di ba? So ayan, how to be successful in SMDC sales, kailangan meron tayong soft skills. Actually, these are just the minimum soft skills. Okay? So, first thing, kung wala kang communication skills, number one, is you will really fail here. Kailangan may good communication skills tayo. So, it doesn't mean, okay, it doesn't mean na kailangan very fluent tayo mag-English. Hindi ganon. Kasi nasa sales tayo. It depends kung sino ang kausap mo. Foreigner ba? English ba yung kanyang communication style? Then, English mo siya kausapin. Kung Tagalog, then Tagalog. But here, sa communication skills, ang ibig sabihin ko lang naman dito is kailangan na di-deliver natin ng maayos sa kanila ang bawat detalye. Napakahalaga nitong communication skills na to kasi again, we are in sales, we are offering properties, kailangan magustuhan nila yung mga produkto natin, kailangan ma-impress sila sa'yo, di ba? So, papaano yun? Halimbawa, nakikita pa lang nila yung picture mo, no? Yung YouTube mo, di ba? Yung Facebook profile mo, pero hindi ka pa nakakausap. So, in the moment na nakausap mo na siya, kailangan ma-impress mo siya. Kailangan malinaw ka magsalita. Kailangan kompleto detalye ka. Yan ang ibig sabihin ng communication skills. I'll give you an example. Halimbawa, may nag-inquire sa'yo, lalo na right now, no? New normal. Most of our clients are using social media. Okay? More on type sila. Okay? So, magta-type sa'yo, "Hi, I'm interested to this property." Tapos, re-replyan mo ng Jejemon. 'Di ba? Hindi ka man lang magpapakilala muna. No? Sasabihin mo, "Oh, yo, kumusta po, kabayan?" 'Di ba? Parang parang feeling close ka, alam mo 'yon, feeling close ka na agad, wala man lang proper greetings, 'di ba? Tapos Jejemon pa yung type mo, alam mo 'yon? So here, napaka-importante ng may good communication skills tayo. And communication in a way na kailangan naiintindihan mo talaga sila sa mga sinasabi din nila. Kasi maging masaya ka kapag nare-replyan ka ng kliyente at kinakausap ka ng kliyente. Huwag natin sayangin ang oras ng ating mga kliyente. Kasi merong ibang mga sellers, may ibang mga managers na nag-i-skip sila, no, sa presentation. Nag-i-skip sila basta gusto na lang agad nila mag-reserve, no? Reservation agad yung pinag-uusapan nila. Ni hindi pa nila na-address yung talagang main concern ng kliyente, no? So dito, we need to have good communication skills. I will also share later on some examples of communication with client. Kasi kailangan dito iparamdam natin sa kanila na nauunawaan mo sila. Kasi unang-una, yung mga bumibili ng property, meron need yan. May need. It's either meron din silang problem, no? Na gustong solusyonan. So, ikaw yung magiging hero nila dapat. Kailangan maramdaman nila na tutulungan mo sila. Hindi yung mararamdaman nila parang ang habol mo lang is makuha ang reservation nila. Parang peperahan lang natin sila. So yun yung iwasan natin. Kailangan ma-impress ang mga kliyente sa atin, not necessarily mean na very fluent tayo. Actually, ang awkward nga nun kapag tinatagalog ka tapos ini-English mo, ang awkward nga nun Kung kinakausap ka ng English, sagutin mo ng English, di ba? Kung Tagalog, Tagalog, ganun. Hindi natin kailangan magyabang sa kliyente. Bawal ang mayabang dito. Bawal ang mayabang sa sales. If naramdaman ng kliyente yan, nako, kahit pa sabihin mo sobrang galing mo mag-English, kung maramdaman ng kliyente na hindi ka humble, no, mayabang ka, ako na nagsasabi sa'yo, hindi ka magiging successful dito. Walang mayabang na binibiyayaan ng maraming benta. Kailangan humble lang tayo. Ganon din sa pakikipag-communicate sa mga kliyente natin at sa mga colleagues natin. Dahil hindi porket nakabenta ka na ng marami, meron ka ng let's say 500 clients, 'di ba? Iba na yung communication mo sa mga kliyente, parang demanding ka na, 'di ba?
So, nagigets nyo yung ibig ko sabihin? Kailangan we still show them respect. Kailangan humble tayo. Kung ano yung mga questions nila, sagutin natin ng maayos. Ipaliwanag natin in a way na mauunawaan nila. And make sure din na nauunawaan mo rin sila, di ba? Kasi may sinasabi sila sa'yo. Mamaya nagsasabi sa'yo, masyadong mahal kasi yan eh. Pero pinipilit mo pa rin, ganun pa rin price, di ba? Kailangan, kung ano yung kailangan nila, yun ang i-provide natin, di ba? Kaya nga, nakikipag-communicate sila sa'yo. Kailangan ma-provide mo yung kailangan nila, yung swak sa kanila, 'di ba? Swak sa budget nila, hindi swak sa 'di ba? So ganon. Maraming factors na kailangan i-consider diyan sa communication skills na 'yan. But ang kailangan mo lang siguraduhin diyan ay naiparamdam mo sa kanila na nauunawaan mo sila at maiparamdam mo sa kanila na ikaw ang tutulong sa kanila. Okay? Natutulungan mo sila. Okay? Next is computer skills. Ayan. So, new normal, di ba? Balik na naman tayo after pandemic, di ba? So, computer skills, napaka-importante niyan. Kaya nga dapat, if you will do this business, you have your own laptop, di ba? It's a must yun. Or iPad, or tablet. Kasi, if wala ka nito, paano mo mapapresent yung mga project natin? Paano kung yung client mo nasa abroad? Di ba? Virtual lang kayo nag-uusap. Paano ipe-present ang computation? Paano mo ipe-present ang 360 degrees? No, paano ka makakapag-edit ng computation? Here, we are no longer using the traditional. Gumagamit tayo ng Excel file for the computation. So, paano mo gagawin yon? Hindi ka man lang marunong mag-manage ng Microsoft Office, mag-create ng mga presentation. Paano pag sinabi ng client mo, pa-email ako? So, it's very important to have computer skills. It's always a must. Lalong-lalo na sa lead generation pa lang. Okay? Or else, marami kang networks or you're willing to do legwork every day, no? Mag-saturate ka sa labas, pumunta ka sa casino, pumunta ka sa Starbucks. So, libot ka for you to be able to have leads or clients. Pero nowadays, ang lead generation natin is online na. Okay? So, if wala tayong laptop, wala rin tayong computer skills, so paano tayo makakapag-lead generation online? So, mapag-iiwanan tayo. It's really new normal. So, we must have computer skills. Okay? Next is salesmanship skills. Okay? Again, we are in sales. We are offering our property. So, we must have salesmanship skills. But this is good salesmanship skills, okay? It doesn't mean na ang galing-galing yung magbenta. Pero minsan kasi, no, merong hard selling, okay? So, ang tendency, pag na-pressure lang sa'yo, sinabihan mo ng mga malulupit mong linyahan, di ba? Because you are a salesman, di ba? So, ang tendency, kinabukasan, hindi na nagpaparamdam sa'yo. Yung pala back out. Kasi, na-pressure lang siya. So, you must have good salesmanship skills, good in a way na nandito tayo to resolve their problem. Hanapan mo talaga yung talagang swak sa kanya. 'Di ba? Kung ano yung convenience sa kanya. Lahat ng anggulo kailangan makakabuti sa kliyente. Okay? Hindi makakabuti sa sarili natin. Hahanapin natin kung ano yung kailangan nila. So, katulad dun sa communication skills. So, kailangan maiparamdam natin sa kanila na, that we are here, no, to help them, hindi lang para bentahan, no, to answer their problem, 'di ba? Kung ngayon is nangungupahan sila, 'di ba? So hindi mo na kailangan mangupahan, magkano po ba yung binabayad nyo monthly? So dito mapapasayo yung property, 'di ba? So ganon. Kung nakikita natin na ganito lang yung budget ng kliyente sa 3 million, wag mong ipilit sa 8 million, 'di ba? Para lang mas malaki yung commission mo, hindi ganon. Wag natin isipin yung pansarili natin. Isipin natin yung sa makakabuti sa kliyente. Mamaya ipilit mo nang ipilit yan. Hindi na pala yan kakain. Maungutang na pala yan para ipambayad niya sa property. So, wag ganun. Okay? Dahil if you will really make them feel that you're a good salesman, na concerned ka sa kanila, promise, pasasalamatan ka pa nila. Okay? Hindi ka katulad nung ibang mga sellers na pera-pera lang. And of course, being a good salesman, kailangan hindi tayo naglalaho. Hindi tayo nawawala sa kanila. Hindi yung napareserve mo na, tas kinabukasan hindi ka na makontak. 'Di ba? Naglaho ka na, pinabayaan mo na sila, turnover nila ni hindi ka man lang kasama. Ano ba 'yun? Considering halimbawa, kung meron ka namang kliyente, okay lang, pero yung
hindi ka na talaga nila maramdaman, ano ba yun? 'Di ba? So, you're not really concerned with them. Ang habol mo lang talaga yung commission. So, wag tayong ganun. And lagi natin tatandaan, pag ganun yung attitude natin sa mga kliyente, pagkatapos natin mapareserve, pababayaan na natin. Promise, ako na yung magsasabi sa'yo, mahirap ka na makabenta ulit. Kasi, nakikita ni Lord yan eh, kung paano ka eh. So, ang balik sa'yo niyan, as in, ewan ko na lang kung magkakakliyente ka pa ulit. So, ganun yun. So, huwag natin gagawin yun. Be a good salesman. Okay? Provide the needs of your client. Okay? So, next is multitasking skills. Napaka-importante nito. Kailangan multitasker tayo. Dahil, hindi mo masasabi kung kailan magme-message yung kliyente sa'yo. Kailan ba may mag-i-inquire sa'yo? 'Di ba? Pwedeng habang nagda-drive ka, may nag-inquire sa'yo. Pwedeng habang naliligo ka, 'di ba? May nag-inquire sa'yo. Pwedeng habang naghugas ka ng pinggan, may nag-inquire sa'yo. O nag-message sa'yo yung kliyente mo, nagpapa-assist sa'yo. So dito kailangan multitasker tayo. Mahihirapan ka ring makabenta kung let's say for example, nag-grocery ka, whole day kang nag-grocery, tapos wala ka nang pakialam sa messenger mo, wala ka nang pakialam sa mga text na pumapasok sa'yo. So hanggang sa inabot ka na ng gabi sa grocery, tapos pagbukas mo ng inbox mo, meron ka ng meron ka ng 30 messages, tapos yung iba dun 8 hours ago pa, 4 hours ago pa. So papaano na lang yun? Anong mararamdaman ng mga kliyente, di ba? Magre-reply ka, ilang oras na yun nakalipas. Lalong-lalo na kung bagong kliyente yun. Kung may lead generation ka, ano? Magkano yung nasayang sa isa-isang araw? Nasayang lang yun, di ba? Kasi hindi ka marunong mag-multitask. Dito sa field na to, kailangan nagmo-multitask tayo. Kung hindi mo kaya mag-multitask, gusto mo kung ano yung existing na ginagawa mo ngayon, wala ka na ibang gagawin. So, I think, yun yung kailangan mo improve. Kasi hindi yun nag-work dito. Kahit nga natutulog ka eh, 'di ba? Kailangan meron ka naka-up na ads. It's also a multitasking, 'di ba? Kasi 'yun ang diskarte ng mga tao ngayon eh, dito sa sales, sa real estate. Kahit na sabihin mong nag-grocery ako ngayon, pero hindi nga ako nagle-legwork ngayon, hindi nga ako nagsa-saturate, pero may naka-up naman ako na ads, 'di ba? So may lumalapit pa rin na inquiry sa akin. Pero kailangan, kahit nga may ginagawa, kahit nag-grocery ka, or nagpapamassage ka, kailangan talaga, dito sa field natin, mag-aalat ka pa rin ng time, i-open mo pa rin yung phone mo. Okay? So, napaka-importante niya na at least alam nyo na, 'di ba? Na ang mga naging successful dito sa SMDC, mga multitasker yan. Okay? Next is time management skills. Yan din yun. 'Di ba? Kung wala kang management sa time mo, labo-labo yung ginagawa mo, wala. Hindi ka magiging successful dito. Okay? So, dun pa lang sa meeting mo with your client, 'di ba? Doon pa lang sa ah, working habits mo. So, on your daily activities, kailangan sabihin mo ng ano pero dito kailangan nakaplano ka na. So, bago ka palang matulog, paplanuhin mo na. O sa umaga, mag-aano ako, follow up ako ng leads. O sa tanghali, o magla-lunch na ako. O sa hapon, mag-aano ako, mag-email blast ako. 'Di ba? So, ganun yung organize mo na. O ano oras ako mag-edit ng ads ko. Ganyan. Kailangan organize ka, time management. Promise, alam mo, pag natulog ka, tapos wala ka man lang plano paggising mo, iba yung gagawin mo, manonood ka na lang ng TV, hindi mo napapansin, no? Tapos na yung araw, wala ka man lang nagawang related dito sa real estate, sa SMDC. Anong mangyayari kaya sa'yo? 'Di ba? Kami dito, very organized kami. Gabi pa lang, nakaplano na sa amin kung ano yung mga task namin bukas. O sa tanghali, magsasubmit ako ng ano, o dito sa ano, pipick upin ko yung ano, dapat ganun tayo. Again, we are independent contractor here at SMBC. So, kailangan dito, ikaw ang magmamanage ng time mo. Alam mo naman, di ba, wala naman talagang 9 to 5, di ba? So, tayo ang nagmamanage niyan. Whether you like it or not, i-manage mo ng sarili mo yan. 'Di ba? Except na lang kung may mga appointment ka sa kliyente. But still, ikaw ang mag-manage ng oras mo, 'di ba? Ano ba oras ang feel mo na ano na magfa-follow up? 'Di ba gabi ba? Hapon ba? Ano oras ba yung ano mo, yung lead generation mo? Mas sa madaling araw ka ba? 'Di ba ganoon? So iba-iba.
Okay? But you need to have time management skills. Okay? Hindi pwedeng labo-labo dito. Pag ang ginawa mo labo-labo, labo-labo rin yung magiging resulta mo. Wala ka ring ano, wala ka ring time frame kung kailan ka makakabenta. So, ganun yun. Okay? And last is the organizational skills. So, dito kailangan organize ka. Sa bawat anggulo, organize ka dapat. Doon pa lang sa mga marketing materials, no? Sa mga pictures, video, ino-organize mo na yan. Kailangan may kanya-kanyang album ka dyan. 'Di ba? Lahat ng files mo dito. May mga album ka. Sa mga pang-reply mo sa kliyente, kailangan mga naka-ready na rin yan. No? Along the way, matututunan mo rin kung papaano. Pero dito kailangan organize ka. Kasi once na may inquiry ka na, once na nakapagsimula ka na dito, tuloy-tuloy na yan no? May mag-inquire na sa'yo araw-araw. So, paano na lang kung hindi ka organized, di ba? Yung picture, labo-labo, saan mo hagilapin yun? Di ba? Isa-search mo na naman, nasan yung picture ng ng, let's say, dito sa airport, yung gold. Nasaan ba yung amenity nito? Nasaan ba yung ano? Ano mo yun? Lagi mo na lang ida-download or kalat-kalat, no? Hindi ka organized. Hindi yung, kung organized ka sana, di ba, may mga albums ka na, para pag may nag-inquire sa'yo, alam mo yung send ka na lang ng send. Even sa pang-reply mo, may mga nakaset up ka na may mga spill ka na. Yes, you also need to create spills here. 'Di ba? Kasi, ano tayo syempre ino-offer mo na yan Kung wala kang spill, ano yung paulit-ulit na lang itatype mo, paulit-ulit na lang amenities, swimming pool, itatype mo isa-isa kada inquiry mo. Kung may inquiry kang 100 isang araw, iba pa yung sa mga ibang araw, di type ka pa rin ng type paulit-ulit, 'di ba? So dito we need to be very organized. Okay? Sa mga digital pa lang, sa mga next slides natin, makikita niyo na yung mga digital tools dito. So kailangan organized tayo. Okay? So ayan, again, these are the soft skills na kakailanganin mo to be successful here at SMDC. Kung wala ka nito, mahihirapan kang makausad at maging successful dito. Kaya yan ang pinakailangan natin. Actually, these are just the minimum but based on my experience, ito talaga yung mga nangungunang pinaka-importante na soft skills na kailangan mo matutunan to be able to succeed here at SMDC. Okay? Okay, next. Ayan. So, now, let's talk about the tools that you need. So, ito na yung inaantay natin. Alright? So, first is the seller's portal. Okay? So, ano yung seller's portal natin? Ayan yung link. Okay? So, ito yung gamit na gamit talaga natin. Okay? This is where you can access the real-time inventories, generate inventory, hold unit, hold reports, create GSOP or generate schedule of payment, check buyer's account and requirements, check payments of buyers, and check commission status or releases. Okay? So, let me go ahead and show you my screen for the seller's portal para matutunan natin paano ba gamitin at i-access si seller's portal. Binigyan ko na kayo ng access nito. Okay? You just need to go ahead and check the link that I sent to our Facebook group. Okay? So, wait lang. I-open ko lang yung aking Google Chrome. Ayan. So, mag-open lang tayo ng browser for us to access the seller's portal. So, ayan. So, i-login mo yung iyong registered email and then password. So, first, ganyan yung may encounter mo. Yung sa unang login mo, may encounter mo ganyan. Nakalagay no properties to show. So, pag ganyan, nakita mo no properties to show, i-log out mo lang ulit. Okay? And mag-login ka na lang ulit. So, paano ka magkaka-access dito? Once naka-register ka na, whether you are a sales partner or a manager, okay? May mag-i-email sa'yo ng iyong access sa portal. Just need to access it. May password din yon. Okay? Kung ano yung register mo sa amin na email, yun yung email na naka-register din dito sa seller's portal mo. You can also go ahead and change password. So, magpo-forgot password ka lang. Okay? Para mapalitan yung password na binigay sa'yo initially. Okay? So, log in. And then, so ganito na itsura ng dashboard. Okay? Actually,
the first thing na ginagamit natin dyan is the inventory checking. Dalawang klase yung pag-check ng inventory dito. Pwedeng dito, wherein download mo yung Excel file, pwede rin dito. So, dito muna tayo. So, let's say for example, Paranaque, no? Gold. Dito tayo. Kay Glam na lang kasi may ano dito. Ayan, sige. Ang i-click mo lang dito, wala kang ibang gagalawin para hindi na tayo mahirapan. Inventory lang. Click inventory. And then, pwede mo i-filter dito yung tower na kailangan mo, no? So, kay Glam naman, 1 tower lang siya. So, pwede mo i-click yan. Tapos, pwede kang mamili ng unit pag na-select mo na to. Okay? Kung may specific unit si client. Pero usually, yan. Madami kasi ito, no? Madaming inventory. So, usually, ang technique lang naman dyan. Kasi makikita mo dito, di ba? May 1,741 units, di ba? So, export mo lang siya to Excel para makita mo na yung generated na, kompleto na. Okay? So, ipakita ko ano yung itsura nung na-generate na. So, i-open natin yung open ko na lang yung desktop ko. Ayan. So, i-open natin yung ganito itsura nyo pag generate mo na. Yan. So, nasa Excel ka na. So, kailangan meron tayong Microsoft Excel dito. So, pwede mo nang i-filter dito, no? Para makita mo ano ba yung swak sa kliyente natin. Usually, ang ginagawa namin dito, if i-filter ko, hahanapan ko si kliyente ng pinakamura. So, ini-scroll ko lang yan. Hahanapan ko siya ng pinakamura. Pag ganito yung nakita mo, 900, 950 parking yan. So, kung unit naman ang pinag-uusapan natin, so ako, nagbe-base ako sa price, ayan, ito yung pinakamura. So, ayan. Ito na i-offer ko kay client, di ba? Napadali na, di ba? Kasi kung doon ka lang sa portal, medyo mahirap. And mafi-filter mo na rin dito yung, kahit wala kang internet na, di ba? Kasi dinownload mo na eh. So, ma-filter mo na ano bang bedroom gusto niya. Kung 1 bedroom, ayan, filter mo lang. 'Di ba? Kung 2 bedroom, ayan, 'di ba? So, dito na papadali yung buhay namin. So, gene-generate lang namin siya in Excel file. Okay? Kung gusto mo naman, halimbawa dito, gawin natin, i-filter natin, tapos yun yung i-generate mo. Halimbawa, gusto ni client is 2 bedroom. Ito, 2 bedroom. So, i-search mo lang. So, lahat na magpapakita dito, 2 bedroom. So, kung konti lang naman niya, edi tingnan mo na dito. So, makikita mo, nandito na yung price. Ito, nandito yung size, 45.56 square meter. Yung view, pag nakita mo blanco, ang gagawin mo lang dyan, pupunta ka lang sa site development plan or punta ka sa floor plan. So, nakalagay doon kung anong view niyan. Okay, sa floor plan. So, unit type, nakalagay. And then, yung fixtures niya, ano ba yung deliverables niya, yung semi-furnished. Itong EOP, ibig sabihin niyan, kung naka-early occupancy siya, kung RFO siya. So, pag nakalagay none is, ibig sabihin, hindi siya RFO. So, pre-selling pa. Okay? So, ito yung unit details niya. Glam, 'di ba? B, ang ibig sabihin ng B is building. 01, ibig sabihin building 1. Ganyan basahin niya na. And then, itong sunod na dalawang digit, 08, ibig sabihin 8th floor. And then, itong last 2 digit, yan yung ating unit number. So, ibig sabihin, this is 8th floor, unit 64. Okay? So, halimbawa, gamitin naman natin itong stock plan or availability map. Pareho lang yan. Pag clinic mo yung availability map, yan din yung stock plan. Okay, sa stock plan tayo. Oh. Glam ulit tayo, Glam. Glam. Sa stock plan, iba naman itsura niya. Floor by floor. Tower 1. Ayan. So, floor by floor, di ba? Nakaano siya, oh. Nakahiwa-hiwalay siya, di ba? Medyo ito hindi mahirap basahin, di ba? Pero yun nga lang, pag ganito kasi, iisa-isahin mo talaga ng click kung ano yung size niya, di ba? And kung mapapansin nyo, merong green, merong red. Huwag kayong malilito dyan and may blue. Itong blue, automatic parking yan pag blue. Okay? Kapag green, ang tawag dito regular units.
Ang red naman ay premium units. Okay, yan ang tawag dyan. Kasi dito sa sa mga project natin, minsan, iba-iba yung discount. Okay? So, pag nakita mong may discount sa regular units, ibig sabihin, ito itong mga green yun. Discount for this green yun, itong mga regular units. Kapag kapag um, premium, automatic red. So bakit nagkaroon ng pagkakaiba, may red, may green. Before kasi may limit yung pag-purchase ng mga foreigner. Okay, before pero ngayon hindi na siya nag-a-apply ngayon eh. So binago na ulit. Pero noon, itong pula lang ang pwedeng i-own ng mga foreigner. Okay, itong green hindi pwedeng i-own ng foreigner before. Okay, pero ngayon i-disregard nyo na 'yon. Basta kung ang nakita nyo sa update is merong discount sa premium, so para sa red 'yon. Okay, kung may discount sa regular, para dito 'yun sa mga green. Okay? Ayan. So let's say for example, ano pa natin? Gusto niya mga one bedroom lang. So automatic 'yan. Iiwan niya lang dito yung mga one bedroom. So ayan. So ito na lang yung natitirang one bedroom sa Glam. Okay, sa 30th floor, 31st floor, ayan. 'Di ba? 6th floor, may tatlo na lang. So, gano'n. 7th floor, may dalawa na lang. O halimbawa, with balcony. O ilan na lang kaya yung with balcony. So, ayan. O sa 5th floor, meron pang with balcony. So, ganyan. What if gusto naman ni client, padaliin pa natin. Kaso pala dito kay Glam, hindi nakaano yung view. So, again, if wala siyang view option dito, punta lang kayo sa floor plan or i-select nyo. Select nyo siya dito. Ay, wala nga pala. Wala siya dito. Pero sa ibang mga projects natin, may view siya. Okay? So, kapag ganito, again, is punta lang kayo sa floor plan. Okay? So, balik tayo kay halimbawa, kay Glam ulit. Halimbawa, may specific floor din siya dito. Pwede mo rin gamitin to itong sa home. Okay? May specific floor. Gusto ko sa lang, sa pinakamataas, 44. Okay? Tapos gusto ko ay with balcony. So, i-search mo yan. Search. Okay? So, ayan. Yan yung nasa 44th floor. So, pili na lang siya. 'Di ba? Nandiyan na rin yung mga sizes. And what if sa price naman siya nagbe-base? Pwede rin. So, labas tayo ulit. Balik tayo kay Glam. Sa price, gusto ko yung yung um, pinakamura. 'Di ba? So, pwede rin to. Nagagalaw din natin to. So, ayan. So, yeah, pwede mo siyang i-move. So, yan lang yung iiwan niya ng mga price. 'Di ba? Again, this is for the seller's portal, checking of inventory. So, papaano naman, halimbawa, ayan na, halimbawa, ito na yung gusto ng kliyente. Pasok na to sa need niya, di ba? Building 1, 6th floor, unit 26. Halimbawa, pasok na to. So, nakikita nyo itong hold na to. So, i-click mo na yan. Kung pasok na yan sa kanya, nakumpitan mo na rin, i-click mo na yan. Okay? Pero, syempre, may question muna dyan. Kung sure ka ba na i-hold to, okay mo. Kung sure na. Pero dito, paalala lang, hindi tayo pwede mag-hold basta-basta ng walang reservation or hindi pa niya talaga i-reserve. I-hold mo lang ito kung magre-reserve na yung client mo. Okay, kasama mo na, ayan na, nagpipirmahan na kayo. So, nandiyan na yung pambayad niya, ready to swipe na siya, 'di ba? So, that's the time na pwede mo siyang i-hold. Kasi, bakit? No? Bakit hindi pwedeng basta-basta mag-hold? Just to let you know, napakadami nating seller, no, all over the world. Hindi lang tayo sa Pilipinas. So, meron tayo sa kung saan-saan panig ng mundo. So, may na-encounter kami dito, isang manager lang, nag-hold siya ng 30 units. Nag-hoard siya. Ang dami-dami. Imbis na nabenta na sa iba, 'di ba? Nabenta na sold na yung specific unit na yun, hindi pa tuloy ma-sold. Kasi once hinold mo 'yan, ilang araw naka-hold yan sa'yo, kasama weekend, 7 days yang naka-hold sa'yo. Biro mo, wala ka naman palang sure buyer, hinold mo. Imbis na nabili na sana yan ng ng ibang kliyente, na delay pa tuloy. Nadi-delay yung nadi-delay yung pagbenta ng mga properties kasi nag-hold tayo ng nag-hold nang wala namang sure buyer. At dahil diyan,
Dahil may mga naglalaro-laro sa mga inventory, click ng hold. So may penalty yan. Okay? Let's say for example, wala ka naman palang kliyente, 1 week na. So kasi kailangan mabenta mo yan in 1 week kasi hinold mo eh. Kailangan sigurado ka na may buyer ka dyan bago mo i-hold. So ang penalty niyan, 1K. Pag lumipas yung 1 week kasama weekend, 7 days to be exact, magre-reopen yan. At pag nagre-open yan, 'di ba? Ibig sabihin hindi mo yan nabenta. So makukuha na ng iba yan. At pag nakuha ng iba yan at hindi ikaw naman yung nakabenta kasi nga napurnada gawa ng hinold mo, may penalty yan na 1K. And let's say for example, no, kaya ito pinapaliwanag na namin sa inyo bakit bawal mag-hold ng walang reservation or hindi ka sigurado na i-reserve na talaga niya as in today. Okay? Wag mong gagawin 'yan kasi may penalty siya. May kaakibat siya na penalty kasi hindi pwedeng paglaruan yung ating mga inventory. Okay? So, kailangan mo siyang i-hold kung sure ka na magre-reserve na siya. Kasi once na nag-hold ka, makakatanggap ka sa email mo ng account number, yung RQ number. So, dun niya ipapadala yung payment. Bills payment. Okay? Dun ipapasok yung kanyang reservation. Dun sa holding number na yun. So, kailangan mo makuha yung holding number. Yun yung purpose nun. Kaya tayo nag-hold ng unit for reservation purposes na siya. Okay? Hindi pwedeng ilalak natin yung unit nang hindi nila i-reserve on that specific day or within 1 week. Kasi way 1 week ka naman. If you are willing to um, invest, no, yung iba kasi dito, no, just to share with you na lang din, let's say for example, punta tayo sa mga sold out na project. Let's say itong Sinaw, yung nasa Angeles, Pampanga. So yung iba, dahil zero records, yung iba, pag may nakitang nag-open dyan, inuhold na kahit wala pang kliyente. Depende sa'yo yun if you're willing to risk. Okay? Kasi dyan naman, no, it's an obvious na wala nang ibang may unit dyan. Okay? So ako, mahilig ako mag-risk, no? Nag-hold ako kahit wala pang buyer. Tapos yun yung i-ads ko, yung specific unit na yun. Kasi alam ko, wala nang nag-o-offer nun. Wala nang iba-iba nag-o-offer nun. And ang daming nag-aabang ng, alam mo na, di ba? Supply versus demand, di ba? Pag wala nang supply, dun maraming demand. Kasi wala na silang makuha, wala nang mabilhan. Pero ikaw, may unit kang isa, di ba? Na hold mo. So you still have 1 week to offer it. Ako, nagre-risk ako. Pero depende sa inyo yun. It's up to you. Kanya-kanyang diskarte. Hindi ko rin sinasabi na lahat ganun yung diskarte. So, depende. So, yung iba dito nag inventory selling. Kung ano yung ubus na or ano yung konti na lang, yun yung ina-offer nila. Okay? So, ano naman yung gagawin natin? Halimbawa, hinold mo na yung specific unit na yun. 1 week tapos hindi mo nga nabenta kasi nga wala ka pa naman talagang reservation. So, anong mangyayari? Pag hinold mo ulit yun, mag-open, tapos hinold mo ulit. Same unit. Okay, pag gano'n ang ginawa mo, mas malaki na yung penalty nun, 10,000 na. So, iwasan natin yun. Please, iwasan natin yun. Ayaw naman natin magbayad ng gano'n. 'Di ba kasi, hindi mo na nga nabenta eh. Tapos i-hold mo pa ulit. 'Di ba? So again, I hope properly guided tayo para hindi tayo magkamali. Huwag tayong basta-basta mag-hold nang wala tayong sure buyer. Okay? So again, this is for the checking of inventory and holding of unit. Okay? Next is the online reservation. Actually, ito, madalas ginagamit namin ito sa pagge-generate ng SOP. So, kailangan ito, once may buyer ka na, i-click mo to, yung reserve now. Tapos, i-input mo dito, yung para makakreate ka ng GSOP. I-click mo, yung kung ano ba yung details ng buyer mo. Let's say, for example, sample lang input mo. Ito, may buyer ka na nito kasi during your booking, hahanapin sa itong generate SOP. So, let's say, input mo yung details of your client, number, yan. Tapos, let's say, hinold mo yung, walang nakahold sa akin ngayon eh. Let's say, for example, balik tayo sa glam. So, i-click mo dito kung ano yung unit na gagawin mo ng GSOP.
Hanapin mo, ano bang unit yun? Yung ino-offer mo, yung pinag-usapan nyo. Halimbawa, ito. Building 1, 6th floor, unit 16. Click proceed. Pag hinold mo siya, nandito siya. Pag hindi pa siya naka-hold, nandito siya. So, click proceed lang. Hintayin lang natin. Minsan nagda-down ito. So, depende sa internet mo. Ayan. So, nag-error siya. Pag ganito, pag nag-error is, ano ka lang, mag-antay ka minsan mga 1 hour. So, minsan kasi naka-down siya. But, once nag-proceed ka dito, may lalabas dito na, ano, na generated na SOP. And then, ano yun, pipili ka pala ng ano muna, ng payment term. And then, i-generate mo na siya. Tapos, i-download mo na siya into a PDF file. Okay? Tapos, yun ang ibibigay mo doon sa booking department sa ating MA. Okay? So, next, itong forms is hindi na rin naman namin ginagamit yan. Ito na, yung commission. Okay? So, napaka-importante kasi dito mo na makikita yung mga buyer mo. Okay? Naka-breakdown dyan lahat ng buyers mo. So, nandyan yung kanilang contract information number. Ayan, contract information number. 11 digit lang yan. Hanggang dito lang. I-disregard mo na tong tatlong zero sa unahan. Ito lang yung 11 digit, buyer's name, yung project na binili, anong building, ano yung unit code. Halimbawa niya, building 4, first floor, unit 2. Kailan siya nagpa-reserve, sino yung seller's name, pangalan nyo yan, tapos yung position nyo. Okay? So, let's say for example, mag-open tayo ng isang ano. Halimbawa ito. Open natin. I-click mo lang yan. So, mapapansin mo dito, merong ang bubungad agad sa'yo yung documents. So, dito mo na rin makikita agad yung mga dokumentong sinabit ng kliyente mo. So, kailangan ma-fulfill to ng kliyente. So, since nandito na tayo sa commission, pag-usapan natin paano ba yung commission dito. Okay? So, dalawa ang factor na tinitignan dyan para mang-commission tayo. Una is the documents of the client. Pangalawa is the payment. So, again, kapag installment ang pagbabayad ng kliyente, installment din ang ating komisyon. Kung cash, then cash din. So, ganun siya. Kung nag-down payment, then may down payment din sa ating komisyon. Pero, paano kung nagbabayad nga? Halimbawa, nag-cash na siya, di ba? Nag-cash na siya, pero yung kontrata, hindi naman niya pinirmahan, hindi naman niya sinabmit sa atin. Siyempre, naka-hold yung commission mo pa nun, hindi pa lalabas yun. Kasi, kailangan nga yan, dalawa yan. Kumbaga, magka-tandem yan, di ba? Yung dokumento plus yung payment. Okay? So, wala tayong legal documents kung walang contract to sell. So, kailangan isasubmit niya yan. So, dito, mapapansin mo, napakadami na requirements dito. Ang importante lang dyan na kailangan mo i-provide ito, na kailangan mong kunin sa kliyente mo. Ayan, complete PDCs. This is for the mode of payment, lalo na kung installment siya. Ano yung mode of payment ng pagbabayad niya? Okay? Kung PDC, then PDC. Kailangan may date na dito. So, kung ganito yung date na nakita mo, ibig sabihin, hindi pa nagsasabit ng PDC to. Or, auto-debit arrangement. Dalawa lang yung pwede na mode of payment. It's either post-dated checks or auto-debit arrangement. Okay? So, kung PDC yan, at PDC sinubmit niya, magkaka-date yan dito. Pero kung auto-debit arrangement, magkakaroon ng another requirement dito sa taas, papasok dito yung auto-debit. Once na nag-submit na siya ng auto-debit enrollment form. Okay? Ikaw din yung magpapasign nun sa kanya kung BDO. Okay? And ano pa yung importanteng titingnan mo dyan? Itong reservation as is naman na yan, no? From the moment na nag-reserve siya. So, itong CTS. So, mapapansin nyo dito, itong signed CTS or contract to sell ay nabalik na niya nung June 11, 2024. Okay? So, dito, para alam nyo lang yung history, ako na yung nag-pick up sa kliyente. Okay? Kasi hindi na sila makabiyahe ng Mall of Asia since ang office naman niya is sa Makati. So, nag-meet na kami dun sa Makati. And kinuha ko na yung kontrata and binalik ko sa office. Okay? So, hindi mo naman na kailangan ipanotarize yun. Si SMDC na yung nagdo-notarize. Basta kailangan lang make sure that all pages are signed. Basta kuhanin mo lang yun. Okay? And ipareceive sa office. Yan lang.
And the rest, itong mga to, during the reservation naman tong ID, hinihingi na talaga yan. So, ang talagang pakatandaan mo lang dyan at kailangan mong kolektahin sa kliyente ay itong CTS and then PDC. So, dito sa client na to, ba't wala pa siyang PDC pero may contract to sell na siya? Hindi siya nag-PDC. So, nag-auto debit arrangement siya kay BDO. So, along with the contract to sell, pinapirma ko na rin sa kanya yung BDO auto debit arrangement form. Pero ang processing kasi ng enrollment nun ay 2 to 3 weeks. Okay? So, from the moment na pinick up ko siya nung June, kailan to? Na balik June 11, yan din yung araw na sinabmit ko yung BDO ADA. Okay? So, nasa enrollment period pa lang siya. So, 2 to 3 weeks pa. So, most likely July na, no? July na ito matatag dito. Abang-abangan nyo lang. Okay? Basta 2 to 3 weeks matatag yan dito. So, yun lang naman yung pagdating sa dokumento. So, sa payments naman, ayan. So, dito rin nag-a-appear yung payment ng kliyente. So, makikita mo dito ilan na yung principal payment niya. So, dito nakaka 5% na siya. And then, malaking tulong din to na may access tayo dito sa payments ng client. Kasi may mga kliyente kasi na nagbayad online, tapos nabawasan daw yung account nila, pero parang wala silang nakuhang resibo, ganyan, or nag-error sa end nila, pero di sila sure na kung pumasok ba sa atin. So, ang laking tulong din nung meron tayong access sa nila, sa mga payments nila, para nasasabi natin sa kanila. Kasi, pag nagbayad yan, halimbawa sa GCash, tapos nag-error sa kanila, kinabukasan kasi mapopost na rin agad yan. So, 'di ba, matutulungan natin sila. Hindi na sila kailangan tumawag pa sa GCash. The following day, makikita mo na yan dito kung pumasok siya. So, sa BDO, ganun din. Kapag nag-over the counter sila, kinabukasan, pumapasok din agad. Tapos, pag mga online payment, pag may mga gateway, katulad ng yung dati ginagamit namin acquire, minsan mga 1 week, ganyan. So, dito natin nakikita kung pumapasok yung kanilang payment. Saka dun sa portal nila, kasi meron silang buyer's portal. So, malaking tulong again with SMDC, tayong lahat dito may ma-access tayo real time sa mga accounts natin, no? May control tayo, alam natin yung nangyayari, okay? Hindi tayo katulad ng ibang developer na hindi natatanggap yung komisyon kasi hindi sila sigurado. Mamaya sinasabi nila nagbabayad naman yung kliyente pero wala naman siyang proof, 'di ba? Kumbaga kailangan pupunta pa siya sa office or ida-download pa niya yung which is syempre hindi naman siya mabibigyan ng copy no ng mga payment history kasi yun, may data privacy tayo, 'di ba? Hindi naman basta-basta nagre-release yung accounting. But with SMDC, meron tayong mismong system na nakikita natin yan real time. So wala ka ng tanong kung nagbabayad ba yung kliyente kasi yung pansinin mo, halimbawa, ikaw yung buyer, tapos tatanungin mo yung ahente mo, manager, pumasok ba yung yung payment ko kahapon? 'Di ba? Tapos sasabihin sa'yo nung manager mo, hindi niya alam. 'Di ba parang nakaka-off yun? Ano ba yun? Wala man lang siyang alam sa account ko, wala man siyang access, 'di ba? So with SMDC, hindi tayo pumapayag na wala tayong access. Talagang binibigyan tayo upfront ng access sa mga accounts na hawak natin, sa mga buyers natin. Ayan. So, next is the commission releases. So, ito na yung breakdown ng commission. So, in this case, yung ating kliyente, again, this is installment. So, installment siya. So, dito na natin mababasa. Commission releases, basis for ayan, 6.4. So, itong 6.4 na to, ito yung net. Net of discounts, net of taxes, and then other charges. So, ang commission rate, of course, ako, director ako, so it's just an override, 0.7. So, ito yung total commission ko. So, 0.7% ng 6.4. So, ganun siya. So, ito, makikita mo, meron siyang 6 na tranches. So, kumbaga, dinivide siya in 6. 'Di ba? Tapos, ito yung percentage ng, niya, yung release. So, halimbawa, yung first tranche ko, 25 muna. Pangalawa, 25% ulit. So, 10, 10, overall 100%. Okay? So, ito na yung required payment milestone. So, dito, dun sa 25% ng 45,000, kailangan na-reach na nung buyer yung 2.5% na payment. So, balikan natin tong client na to. So, nakita natin, naka 5% na siya. So, ibig sabihin nito, hanggang dito,
kailangan ma-release na sa akin 'to, 'di ba? So, itong dalawa na 'to, 11,000 kasi nabayaran na niya hanggang 5%. Pero bakit ang status pa rin niya ay unprocessed, 'di ba? So, balik tayo dun sa dokumento. Though na-reach niya na yung required payment milestone hanggang dito. Pero, 'di ba, balik tayo sa taas, wala pa yung isa, 'di ba, itong complete PDCs. Wala pa, oh. Tapos, kahit na nabalik na yung CTS, kung wala pa yung mode of payment, naka-hold pa yan, hindi yan mapoproseso. Okay? So again, ang status nitong account na to is through BDO ADA siya. So kakasign lang niya nung June 11, so meron pa tayong 2 to 3 weeks para ma-process yun, yung auto debit arrangement. So mag-a-appear yun dito once na natag na. So balik tayo dito, halimbawa natag na siya ng July, halimbawa natag siya ng somewhere in the first week of July. Okay, natag siya ng mga July 5, ganyan. So, ano ba yon? July 5 ba, mare-release na agad sa'yo to, di ba? So, hindi ganun yon. Hindi ganun yon. Kasi ano tayo eh, syempre, corporation tayo, hindi naman tayo yung tao-tao lang na ibabang transfer agad sa'yo itong 11,000 plus 11,000, hindi ganun yon. So, may mga cut-off tayo dito. So, let's say for example, naging qualified yung account, ayun, nasubmit niya halimbawa yung auto debit arrangement na process na ng ng July 5 halimbawa. So, kapag naging qualified yung account mo ng every 1st to 15th of the month, okay, 1st to 15th of the month, ang release nun ay the following month na 10. Dalawa kasi ang commission natin dito sa isang buwan. Every 10th of the month and every 25th of the month. Okay? So, lahat ng maka-qualify ng previous month, halimbawa yung July nga, halimbawa na-qualified siya ng 1st to 15th of the month, then the following month siya ng 10 lalabas. Kung na-qualify naman siya ng 16 to katapusan, okay, 16th of the month to katapusan, then ang release nun ay the following month na 25th. Okay, malinaw? Again, lahat ng maka-qualify ng 1 to 15th of the month, the following month ang release niya, 10th. Lahat ng maka-qualify ng 16th to katapusan, ang release date niya ay the following month na 25th. Okay, sana malinaw po sa lahat. Alright? So, ayan. So, base amount, so, papansin nyo, nakakompute din dito. Hindi tayo yung hindi transparent dito. Okay? Makikita nyo ano talaga yung net. So, may VAT ako since vatable yung aking resibo kay BIR. Since ano tayo, sa Pilipinas tayo nag-earn ng commission, it's subject to value-added tax. It's subject to tax kay BIR. Okay? So, since vatable ako, may mga iba din na non-VAT, so walang VAT yan dito. So, with VAT ako, so, and then meron pa tayong withholding tax. So, ito yung net amount na lalabas. 11,479 plus ito. So, all in all, pag inad yan, pag na-reach na rin ni client, yung so on and so forth na payments, again this is the required payment milestone. Hanggang sa nag-100 na siya. Yung pinaka-100 niya pang 6 tranche yun, 20% yung may iwan sa'yo nun. Itong 100% na to, let's say nag-bank loan siya, automatic yon 100% na yon. Kasi si bangko, babayaran na tayo. So once na binayaran na si SMDC ng buo ni bangko, so regardless, kahit na nag-i-installment pa si client dun sa ano, kasi ibang usapan na yon, bangko na yon. Kumbaga, sila na yung nagbabayad sa bangko. As long as tayo naman, ibabayaran na tayo ni bangko, di ba, ng buo. So as long as nabayaran na tayo ng buo, then i-release na itong pinakahuli na 9,183. So all in all, ang commission ko ay 45,919. So mapapansin mo dito, 45,019 pesos and 17 lang, di ba? Pero kasi, ito yan, yung wala pang VAT, di ba? Wala pang VAT, tapos wala pang withholding tax. Okay? Hindi pa naliles yung withholding tax dyan. So, ito yung pinaka-net amount na marireceive ko. 45,919.55. Ayan. Again, so this is the commission. So, dito natin makikita ang ating commissionables. And with SMDC, again, it's very transparent, di ba? Hindi tayo yung walang alam, no, sa account natin. And hindi tayo yung walang access
sa ating commission releases. So, dito nakikita natin yung release milestone, real time, and then ano yung mga binabawas. Wala tayong tanong sa isip natin, ano ba yung dinagdag, ano ba yung binawas, 'di ba? So dito, pansin mo 45,090 dito 45,919. So alam ko kung bakit naging 919 yan kasi because of the VAT and withholding tax, 'di ba? So yan. Again, this is for the commission releases. Okay, so how about for the commission follow-up? Let's say, for example, gusto mo mag-follow up sa commission. Okay, isa lang ang ating pinagpa-follow-upan dyan, which is the Seller's Help Desk. Ayan, with SMDC, meron tayong Seller's Help Desk. Okay? So, let's say, for example, this one, Ayan, nag-follow up ako. Ito lang yung format, okay? Hi, SMDC, I would like to follow up on the status of the commission below. Okay? Let's say, for example, hindi pa siya natatag, pero kompleto na. So, dito lang, ilalagay mo lang yung details ng unit, CIN, and then kung ano yung concern mo, and then ilagay mo lang yung title, no? And then the CIN kasi para 'di ba, alam naman nung seller's help desk kung anong account yung ini-inquirean mo. Okay? So please na ito, i-note nyo na seller's help desk at smdevelopment.com. Hindi kayo sa amin magpa-follow up kasi again, we do have data privacy. Okay? Hindi naman pwedeng kami yung may access sa mga kaperahan nyo. Again, wala tayong middleman dito. Direct ang commission nyo kay SMDC. So, anything about commission, sa lahat ng mga sales partners, sa lahat ng mga managers, please go ahead and save this Sellers Help Desk at smdevelopment.com. Kayo mismo ang mag-follow up ng inyong mga kaperahan, mga commission, direct to SMDC. And only use your registered email address. Hindi rin nila ina-assist ang ibang email. Kasi, paano sila makakasigurado, di ba, kung ibang email yung gamit ninyo? Kahit na, let's say, asawa mo yan, email lang asawa mo or anak mo, hindi pwede. Kaya kung ano yung nakaregister dito sa Seller's Help Desk, kung ano yung nakaregister dito sa SMDC, yan yung gagamitin mong pang-email to follow up. Or else, i-update mo sa HR ang iyong email. Okay? Kung gusto mong bigyan ka ng access, masendan ka ng details na kinakailangan mo. Lalong-lalo na for commission slip. Okay? So, meron pa tayong isang email for the commission slip. Ano naman yung commission slip? Let's say, for example, kailangan mo ng breakdown, official breakdown kasi magre-resibo ka sa BIR. So, mag-email ka lang dito kay commission processing at smdevelopment.com. So, ayan, nag-email lang ako nung May 22. Ayan, so breakdown na sa akin kung ano yung, ayan, i-attach nila yan sa'yo. So, kung kailangan mo ng mga ganito, lalo na kung halimbawa mag-a-apply ka ng loan, di ba? So, kailangan mo ng generated na commission slip coming from SMDC mismo. And para malaman mo rin, no, magkano yung mga deduction, sino-sino yung mga account, lalo na kung ang dami mo ng benta. So, malilito ka na, di ba? Hindi mo na maiisa-isa, no? Kung sino-sinong mga account ba yon yung pumasok sa'yo this month. Katulad nito, na-release siya noong May 10. Sino-sinong mga account ba yon? Ang dami, di ba? O iba-ibang tao. Di ba? So, kailangan mo to. Itong commission slip. Hanggang May 24. So, ganyan. If you need the commission slip, saan kayo mag-i-email? Kay commission processing, ayan, commission processing at smdevelopment.com. Paki-save na po sa inyo. Okay, sa mga notes nyo. For the commission slip, breakdown mismo kung ano-ano mga accounts yung lumabas, commission processing at smdevelopment.com. And for the specific account, no, follow up pa lang, no, hindi pa nare-release. Follow up of commission, dito tayo kay Sellers Help Desk at smdevelopment.com. Okay, yan yung format. Ayan, so again, this is for the commission follow-up. Okay, so balik tayo kay Sellers Portal. So ano pa bang gamit nito ni Sellers Portal? Aside from the holding of unit, checking the inventory, creating a GSOP,
Itong forms, hindi na namin ginagamit yan. Itong commission, gamit na gamit, no? And this one, others. Okay? So, dito ka ngayon, titingin. Halimbawa, itong hold report, napaka-importante nito kasi minsan makaka-encounter kayo ng naghahanap ng unit sa Now, yung pinakita ko sold out na yung kanina, 'di ba? Or sa Win, ganyan, sa Win sa may Tagaytay. Ito sold out na rin 'to eh. Tignan mo. Tignan natin yung invite. Ayun, wala na oh. So, may mga kliyente na nagpapaabang ng reopen. May magre-reopen pa ba? Sige na, willing to reserve ako. So, ang gagawin, pupunta ka lang dito sa hold report. And please take note, if you are a sales partner or a manager, wala kang access dito sa holding report. May makikita kang hold report option dyan, pero walang lalabas dyan sa report. So, if you want to go ahead and access the holding report, yung possible na may mag-reopen pa dun sa specific project na sold out, or yung sa unit, halimbawa sa Vine, Residences, Novaliches, ang gusto niya with balcony, madalas na available dun, no, balcony na. So, titingnan mo lang din dito sa holding report kung meron pa bang magre-reopen bukas or mamayang gabi, 'di ba? So, ma-access mo lang tong holding report sa portal ko. Okay? So, just message me, okay, if you want to have access to my seller's portal. I can go ahead and give you my email and password. Okay? Again, if you want to access the holding report, please approach me. Then, ibibigay ko sa iyo yung email and password. So, let's say, for example, punta tayo dun kay kay Now. Okay? So, dito makikita mo iba-iba yung developer, Makikita mo yan dun sa website natin kung ano yung developer name. Napunta ka kay Now, tapos kung magge-generate ka ng reopen, kailangan ang hold date na ilalagay mo, yung hinold at least 1 week ago. Okay? So, 1 week ago or 2 weeks ago. Siguro pwede na tong June 1. Okay? And kailangan ang reopen niya ay at least 2 weeks lang. Pag ano na yan, pag 1 month na yung reopen niya, ano na yun, wag mo na i-generate yun kasi malamang sa malamang, naka-ano na siya, naka-book na siya. May nag-reserve na. Kasi di ba ang holding nga dito 1 week lang. Di ba? So kung more than that na, so wala na. So ayan, click search, and then dito makikita mo na, may dalawang magre-reopen. So kailan siya magre-reopen? Hinold siya nung June 4. Ayan, so tignan natin to, no? June 4 siya hinold, pero mag-expire siya. This is more than 1 month, di ba? July 12. So, pag ganito na, medyo malabo na siyang mag-reopen. Kasi pag ganito, ibig sabihin may nag-reserve na dyan. May inaantay na lang na dokumento. Kaya, hindi pa siya nawawala dito. Dapat 1 week lang. So, in this case, itong isa, June 4, 4, 5, lagpas na din ito. So, siguro kapag ganito, pag wala naman siyang 1 month, pero medyo mahigit 2 weeks siya, ganyan. So, pag ganyan, aabangan mo na lang talaga. So, ibig sabihin, on June 19, okay, June 19, at mga 9:34, ganyan, mga 9, siguro 9:30 mag-login ka na. Tapos, refresh mo na yung inventory. So, June 19 at 9:30, ang gagawin mo ganito. Kailangan nga bago pala mag June 19, magge-generate ka uli kung nandito pa ba ito, kung mag-e-expire pa ba siya. Kasi once na na-book na, totally book na yan, may nag-reserve na at na totally book, mawawala na siya dito. So, titignan mo muna, a day before or yung mismong araw na yon. Kung June 19 na, mga alas 7 ng gabi, mag-generate ka uli kung nandyan pa yan. Let's say, nandyan pa yan. So, anong ginagawa natin, no? Para makuha yung reopen na yan. Halimbawa, 9:30 na. Punta ka sa Now. Punta ka sa Now. Yan. Tapos, ang gagawin mo lang dyan, search ka lang ng search. Paulit-ulit lang hanggang sa lumabas siya. Click ka lang ng click. Ganyan ginagawa namin. Kasi dito paunahan eh. Halimbawa, pag lumabas siya dyan, pag lumabas siya dito, click hold agad. Kailangan mabilis ka dito. Kaya yung iba, halos nag-hire pa sila ng taga-hold para lang makuha nila yung unit na yun. So, ganun. Okay? Again, if you would like to have access sa holding, kung ano yung magre-reopen, halimbawa, punta tayo kay Win. Tagaytay, ang dami nag-aabang dito. Pero medyo malabo na.
makakuha dito. Ayan, oh, wala na, oh. Pag ganyan, ibig sabihin wala na. Okay? So, ganyan lang. Titingin tayo dito. Again, you can go ahead and access. Dito sa kay Vail, ito sold out na rin to. Tingnan natin. Ayan, may report din, no, na magre-reopen. So, merong, ito, 19, mag-reload lang nung June 10, tapos reopen niya June 19. So, ito, may chance pa to. So, aabangan nyo na lang on June 19. So, ganun siya. Again, ang reopen dito, kailangan 9:30 pa lang nakaabang ka na hanggang ano yan, mga 9:37. Ganyan. Talagang tututukan mo siya, tiger look. Kasi nag-iisa na lang yan, oh. Pag nag-reopen yan at marami kayo nag-aabang, alam mo, mga 100 kayo nag-aabang dyan, di ba? So, paunahan talaga yan. Huwag mong asahan na ano, walang ibang nag-aabang dyan. Pag ganyang sobrang sold out na matagal nang sold out at talagang yung kliyente mo interested naman talaga, no? So, if I were you, ang gawin mo na lang, kung talagang decided talaga siya to get this one, June 19 ang reopen niya. Kailangan, bago mag June 19, June 18, mai-submit mo yung kanyang reservation form. Pa-fill upin mo siya ng reservation form, kuhanan mo siya ng 2 valid IDs. Kahit wala mo ng reservation fee. Pa-fill upin mo siya ng reservation form for the intent to buy. Talagang interested siya, no? Showing yung interest niya talaga to buy that unit. And then, kuhanan mo ng 2 ID. And then, on June 18, no, a day before, isasubmit natin siya for bump off. Kumbaga, ipipila natin siya dun sa head office, pero email lang ito ha, email lang. Ipipila natin siya sa head office para kung sakasakali, no, walang nag-bump off sa kanya, then i-award yun dun sa pinakaunang nagpakita ng interest, dun sa nag-fill up ng reservation form. And then, once na-award sa kanya yun, on June 19, okay, i-award sa kanya yun, meron lang siyang 24 hours. Okay? Kasi ang unit na yan, talagang dami nag-aabang dyan eh, di ba? Kasi isa na nga lang. So, meron siyang 24 hours to make the reservation. Magbayad na siya ng reservation. Pag pinalipas siya yung 24 hours na yun at di siya nagbayad ng reservation, ibibigay sa ibang naka-line up. Ibibigay na, i-open na sa system yun. Kasi again, nagpakita siya ng interest, nag-sign siya ng RA, reservation agreement. So, pag inaward sa kanya yon, kailangan isettle niya agad within 24 hours or else ibibigay na sa iba yon. Okay? So again, dito sa isa, medyo malabo na kasi 1 month na to. Huwag mo na asahan to. Mag-offer ka na lang ng ibang property, mag-alok ka sa kanya kasi matagal na yung 1 month na yan. Most probably, may reservation na yan at may inaantay na lang na ano lang, minor documents. Kaya naka-appear pa yan dyan. Pero pag na-submit na yun ng seller, then mawawala na rin yan dyan. Okay? So again, this is the use of our seller's portal. Napakahalaga nito sa ating business dito sa SMDC. Kung ako sa inyo, busisiin nyo ito, tignan nyo yung mga projects na ano. And meron pa ako isang ibibigay na technique sa inyo. Dito sa home, pwede ka rin mag-filter dito. Kung nalilito ka, nakita nyo to, pwede mo i-filter kung ano yung location na hinahanap ng kliyente mo. Let's say, for example, Makati lang. So, i-select mo lang yan. Ayan, lalabas lang lahat ng Makati, 'di ba? Lalong-lalo na sa inyo na nagsisimula pa lang, kailangan i-filter muna natin para hindi kayo malito. Mandaluyong, ano ba yung mga Mandaluyong? Ano ba yung mga nasa QC? So ganyan. Para mapadali yung ano natin. Kasi 'di ba ang daming projects ni SMDC na ngayon. Ano ba yung nasa Pasig? Ayan, dalawa lang yung nasa Pasig. So ganyan. Para mapadali, Pasay. Ayan. So para mapadali yung ating offering, 'di ba, i-filter na natin. Tulungan natin yung ating sarili, ayan. Para along the way, mas makakabisado nyo na lang din, no? Ano-ano ba yung mga project sa Las Piñas, 'di ba? Kung taga South kayo. Sa Bulacan, tingnan natin tong Marilao. Ayan. Yung iba wala dito yung mga Tagaytay. So, pag ganun, may Tagaytay tayo win. Pero wala, sold out na kasi yun, kaya siguro tinanggal na dito. So, ayan. Oh, meron tayo sa Malate. Yun din sa Mandaluyong. O, yan. 'Di ba? So, kung all, select all ulit. Ayan. So, again, yan yung mga tips na
Masishare ko sa inyo sa paggamit nitong ating sellers portal. Again, this is for the inventory. Okay? Inventory, GSOP or generated SOP kung may sale ka na. Hinahanap yan ng ating support, no, for the booking of your sales. Commission, dito masisilip yung account mo. And then, holding report sa mga future reopens. Again, you may go ahead and ask me for my password para i-share ko sa inyo. And data privacy ito, basahin nyo na lang yan, pero usually hindi naman natin ginagamit yan. Okay? So again, this is for the sellers portal. So sa next video natin sa part 5, pag-uusapan naman natin ang SMDC Pro. So ano ba yung gamit ng SMDC Pro? Paano ba siya makakatulong sa inyo to be successful here at SMDC? Ayan. So again, recap lang na pag-usapan natin ngayon ang soft skills on how to be successful here at SMDC and ang pinakamahalaga rin natin portal which is the sellers portal. Ayun, maraming salamat sa panonood and good luck sa atin. Good luck sa career natin dito sa SMDC and see you soon, no, sa ating part 5 video. Maraming salamat. Mag-iingat kayo. Again, my name is Mentor BLD Babylin Lorica Dueñas, ang inyong International Director. Bye-bye!